Ito magiging topic natin for today. Ping, bading daw, pambira. Ayon sa mga kasamahang senador with video. Yes po. Bading daw pag-usapan natin. Kaya medyo napapansin nyo yung mata. Pansinin nyo, dyan yung makikita eh. Sa mata at saka yung yung taray. Hindi ko alam basta papakita ko sa inyo. Yung ebidensya. Pangalawa, magalong sinuhulan ng palasyo. Di umano. Bayaran na. Okay? Pangatlo, koneksyon ni BBM. Papakita ko yung yung trail. Kung may money trail, may people trail. From BBM to Tambi to Saldi to Tuta to Ping to Erwin. Sindikato ang dating. Mamaya, papag-usapan natin yan. Paalala lang po, pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. And, again, muli tayo maglalambing sa ating mga manunood, sa ating mga kaibigan dyan. Sana po, pakicheck kung nakasubscribe na kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, press nyo yung subscribe button para nakasubscribe na po kayo dito sa channel ni Coach Oli. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin agad-agad. Diretso agad tayo sa ating content dahil kay Coach Oli, ang bida ayang balita. Mamaya-maya konti natin pag-usapan yung patungkol kay Ping Bading. Dito muna tayo kay Auntie Claire. Painitin ko muna ang inyong ulo. Okay? Pasok, Auntie Claire. Na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po nagsimula ito. Ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Ayan. Ang palasyo ba o ang presidente ba ay blameless? Kasi ang sabi, even yung executive secretary, si Bersamin, yung pinsan, si Tambi, na rin, si Saldi, pati si Eric Sylvester, si Erwin Tulpo, nandiyan dyan na lahat. So, ibig mo sabihin, yung pinsan mo na nilagay mong speaker, innocent, damay, pero ikaw, presidente, na ikaw ang pumirma, inosente. Tingnan natin, ano ang sagot ni Claire Castro? Opo. Yeah? Siguradong sigurado? Opo. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Yun. Bakit? Bakit hindi damay si Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa ghost projects kahit siya ang pumirma? Anong dahilan? Kasi siya ang unang nagpaimbestiga. Wow, lalim. Alam niyo yung kasabihan? Pagka may umutot, kung sinong unang pumuyok, siya ang umutot. Di ba? Uunahan mo lang para hindi, syempre, buong kwarto yun. Halimbawa, may umutot sa kwarto. Ikaw talaga guilty. Alam mo ikaw, para maligtas mo yung sarili mo, ikaw na unang pumuyok. Para ulitin ko yung sinabi ni Claire. Siya pa ang nagpaimbestiga. Ganon din yung umutot. Siya pa unang pumuyok para hindi siya mapagbintangan. Same ni Bongbong Marcos. Di ba? Kung yan lang, kung yan lang ang ibig mong sabihin, Claire, ang lalim. Ang lalim, ang babaw. So bibigyan din kita ng mababaw na halimbawa. Hindi po lahat ng nauuna. Bigyan pa kita halimbawa. Pansinin mo yung mga siloso-silosa. Sila yung mga unfaithful. Di ba? Kasi takot sa sariling multo. Parehas din yan. Isipin mo, 3 taon tahimik ka. Andun yung anak mo sa kongreso.
Sabihin mo, wala ding alam si Sandro? Hindi rin siya damay? O, paimbestigahan mo yung Ilocos. Diba? O. Kaya lang, binanggit ka ni Orly Gutesa. Binanggit ka na. Nag-deliver din sa Malacanang. Malapit ka na. Malapit ka na. Antayin mo yung susunod na sundalong na security na magsalita. Ikaw na kasunod nun. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Naks. May gagawa pa ng kwento. Alam mo, Claire, total tinanggap mo yung trabahong yan. Sana sulit. Palagay ko mayaman na to si Claire. Oo. Siguro limpak-limpak na salapi ang binayad dito. Siguro lang naman. Kasi isipin mo, sisiraan mo yung pagkatao mo, kakatanggol dyan. Dapat sulit. 'Di ba? Magpapakademonyo ka na lang din. Hindi ka pa kikita, ano pa, 'di ba? Hindi ko sinasabing magkapakademonyo kayo pero ibig sabihin gagawa rin kayo ng kademonyohan. 'Di ba? Wala. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Ayan. So, ibig sabihin, pinirmahan niya may nagbito. Alam mo, binito mo? Huwag tayong maglokohan, may listahan ako i-discuss ko yon sa susunod na vlog. Okay? Ang binito mo, ilang kakaperanggot lang. Mema lang. Mema sabi lang na binito mo. Pero, nagdoble po ang budget patungkol dyan sa flood control na yan compared nung panahon ni PRRD. Ganyan po, grabihan ng insertions dyan. Okay? So, sabi niya, pinirmahan niya yon dahil sinabi ng mga sekretary. Niloloko ka ng mga sekretary mo. Di ba? Sinabi mo, andyan ang flood control. Na-overwhelm lang. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Tapos sasabihin mo yun, nawawala yung flood control. Sino totoong nagsasabi? Yung Marcos dati o yung Marcos ngayon? Unless nga, sinasabi ni Claire, niloko ka ng mga mo. Tanggalin mo yung mga sekretary mo. Pero ang the best niyan, Bongbong Marcos, to the very least, pagpalagay natin for discussion purposes, purma ka lang ng pirma. Tapos kahit may anak ang congressman, hindi mo talaga alam to. At hindi ka talaga nakinabang. Ibig sabihin, you are just plain stupid at inutil. Wala kang alam. Malinis ang budhi mo. Inutil ka lang. Mag-resign ka na. Mag-resign ka na, Bongbong. Sayang yung confidential funds. Ang dami mong hindi alam. Niloloko ka ng sekretary mo. Mag-resign ka na. Wala kang kwenta dyan. 'Di ba? Kaya wala ka pa ring lusot. Whether you are guilty dahil nakinabang ka or guilty ka by responsibilities, mag-resign ka. Inutil ka Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Tanga nga. Diba? Tanga. Kung makalusot ka man, tanga talaga. Kasi, diyan mo palang malalaman, Claire, tanga siya Paniwala siya ng paniwala sa sinasabi. Huwag ka maniniwala sa bumubul. Sabihin ba namang walang pumasok na baril sa loob ng KOJC? Pumasok daw 5,000 pulis, walang baril, ni isa.
Dapat, sinuntok mo yung bumulong sa'yo noon. Ginagawa kang tanga. Ang daming baril, lahat ng pulis, ang hahaba ng baril pumasok sa KOJC. Ito na naman, sasabihin nyo, wala yung flood control, sinabi meron. O, di ba? Talagang tanga ka. Ginagawa kang tanga ng mga sekretary. Ba't hindi mo palitan yung mga sekretary mong yan? Lahat sila, pati yung mga Rimulya, palitan mo na. Baka iba rin ang bulong sa'yo niyan. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unahang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayun, pinagmalaki pa. Kauna-unahan lang nagpaimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Tanga rin. Tanga ka rin, Claire. Bakit? Nagpaimbestiga si PRRD. Pero, iba kasi yung flood control ngayon. Grabe ka, Sakim. Grabe ang itinaas. Grabe yung nakawan. Grabe yung ghost projects. Alam mo, kahit naman nung panahon ng tatay niya, wag na tayong paka-virgins. Kaya nga, mahirap tayo until now eh. Alam naman natin ang korupsyon sa gobyerno is naging new normal. Naging normal na. Ito na yung basta kailangan mong kumuha. Hindi ko sinasabing tama pero yan ang nangyayari. Hindi man lahat, marami. Pero iba yung panahon ni Bongbong Marcos. Sobra. Kaya siya lang ang nagpaimbestiga. Sabi mo, pero ang daming lumalabas na video na nagpaimbestiga si PRRD. Hindi lang ganito kasi sobra ngayon. Sobrang sobra. Kaya Claire, bago ka magsalita, mag-research ka lang. Kasi nagagaya ka na sa amo mong tanga. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit siya mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Yan. Yung ibig sabihin niya, lahat iimbestigahan. Except siya tsaka si Sandro. Wala siyang kinalaman eh. Lahat daw. Diba? Oo, pero wala siyang kinalaman. Tingnan natin. Pag pumutok ang pangalan ni Sandro, tingnan natin kung mapaimbestigahan mo. Marcos, ito tatandaan natin. Hindi forever kaya niyong itago yung sikreto niyong mabaho. Lahat po ng sikreto lumalabas. Wait ka lang. Pagkatapos ng panahon mo, nag-aantay lang tayo ng mga security pang magsasalita. Tingnan nyo ngayon to kung totoo tong sinasabi ni Claire. Mamaya po yung video ni Ping na bading. Maya. Pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo. Totoo ba yung sinasabi ni Claire na malinis ang Malacanang? Bumaha din ng tongpats sa palasyo. Senate witness claims cash stuff suitcase reach Malacanang. Ano po ba yung palasyo? Palasyo sa Amerika? Palasyo sa Europe? Sa Japan? Sa China? Sa Hong Kong o sa Pilipinas? Yung mga maleta na puno ng pera na tinatawag na basura, umabot sa Malacanang. Bumaha. Ang term po na ginamit ay bumaha. Bumaha din ng tongpats. Bumaha ng patong sa palasyo. Damay ka. Damay ka, Bongbong Marcos. Kaya Ping Lacson, instead na iniimbestigahan mo yung mga witnesses, parang ayaw mo na magkaroon ng witness eh. Ang imbestigahan mo, yung nagpapahirap sa taong bayan. Kasi, etong mama na ito, hindi naman nagnakaw. Totoo man or hindi totoo yung sinasabi niya, tingnan mo, kung may katotohanan yung sinasabi niya, ang imbestigahan mo, yung mga nagnakaw. Hindi yung messenger.
ang layo mo sa putukan, Ping Lacson. Kaya wala kang kwentang Blue Ribbon Chairman. Pinagtatakpan mo lang. Kaya nga sabi ni Kiko, pinagtatakpan mo lang. Tutakan yan si Tambi. Ulitin ko. Malacanang nakinabang bumaha ng patong. Hindi according to me. According to Orly. Marines po. Ito ang big three. Una, syempre Bongbong. Yung pinsan niya. Grabe ang pamilya nyo, no? Puro magnanakaw. Tambi. Tapos si Saldi. Diba? Isipin mo. Si Tambi tinatanggi niya na may kinalaman siya. So, ibig sabihin, si Saldi lang. si Tambi sinabing may kinalaman. Tapos itatanggi mo. Sino bang naglagay dyan? Walang galaw ang speaker nang hindi alam ng Malacanang. Alam po yan, hindi lang po ngayon. Nangyayari po yan. Kahit sa ang gobyerno, administrasyon. Tingnan po natin itong next. Ito pa, isang ebidensya, pakita ko sa inyo. Ebidensya na kasabwat si Bongbong Marcos diyan sa maanumalyang flood control projects na yan. Pakinggan po ninyo. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagiging bahagi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure. Binanggit ito ng palasyo kasunod ng puna ng ilan sa pag-iimbestiga umano ni Magalong kahit itinalaga siyang special advisor ng ICI. May mga puna rin umanong abala siya sa komisyon at baka nauubusan na ng oras sa pagiging alkalde ng Baguio City. Ang babaw, no? Okay, ito ang issue dyan. Si Magalong, gumawa ang Pangulo nyo, Pangulo ng mga tuta. Gumawa yung Pangulo nyo ng independent na investigative people, no, yung ICI. No? So, iimbestigahan nila yung patungkol sa flood control projects. Kaya lang, ito si Magalong, sinasabi niya, willing siyang sumama. At nagsasalita siya, marami siyang alam na ebidensya, may hawak siya na ebidensya. Okay? So, ang nagtalaga nung tatlo na mag-iimbestiga ay ang Pangulong Marcos nyo. Gets nyo? Okay. Si Magalong parang hindi siya kasama doon pero parang magiging advisor. Sa madaling salita, parang napilitan lang si Bongbong Marcos isama si Magalong. Kasi nagsasalita na sa media. At sinasabi niyang meron siyang alam. Kasi pag hindi mo sinama si Magalong doon sa tatlo, magmumukhang guilty si Bongbong. Kaya lang ang nangyayari ngayon, parang pinag-iisipan ng tanggalin si Magalong. Di ba? Ano daw ang dahilan? Kasi busy daw siya doon sa kanyang lugar. So baka mapabayaan. Ang babaw, no? Ang babaw. Di ba? Ito ang sa tingin nating posible dyan. Alam naman natin si Magalong, sinubukan din lagyan nung panahon dyan sa SAF 44 na yan, di ba? Oo. Hindi siya nalagyan. In short, hindi siya mahawakan sa liig. Ngayon. Yung ICI na tatlo, kaya niyang hawakan ni Bongbong Marcos sa liig dahil siya ang nagtalaga niyan eh. Iimbestigahan mo ba yung boss mo? Walang gagong maniniwala doon. Kaya nga kalukuhan yung ICI na yan eh. Kung talagang seryoso si Bongbong Marcos na imbestigahan yan, hayaan niya ang Duterte Black ang magtayo. O hayaan niya yung nasa gitna. Wala sa Duterte, wala sa Dila, wala sa Bongbong. Hindi inassign ni Bongbong, hindi na di ba? Or mag-assign ka ng tigi-tigisa. Isang pula, isang dilaw, isang DDS. Para patas, di ba? Lahat yan si Bongbong. Kontrolado niya in short. Si Magalong, hindi niya kayang hawakan sa liig. Hindi niya kontrolan. Posible nga na baka inalok na to si Magalong at tinanggihan. That is very, very possible. Kaya, plano nang tanggalin ito si Magalong. Diyan natin makikita na yung kaisa-isa na posibleng credible na hindi niya hawak, siya pa ang tinatanggal.
diyan makikita natin na guilty to si Bongbong Marcos. It is very obvious. Bagay na ayaw raw mangyari ng Pangulo. Tinitingnan din ng palasyo ang posibleng conflict of interest dahil naman sa maanomalya umanong tennis court project sa lungsod. Sabi ng Malacanang, posibleng bigyan ng ibang tungkulin si Magalong para hindi makompromiso ang independence ng ICI at maiwasan ang anumang paglabag. Alam mo yung sinasabi nila na bibigyan ng ibang posisyon si Magalong na assignment para hindi makompromiso yung pagiging independent ng ICI. Sa totoo lang, si Magalong ang pinaka-independent sa mga yan. Hindi mo mahawakan sa liig yan. But that is the main reason. Hindi niya kayang hawakan sa liig. Kaya, alam mo, nangangamoy na Bongbong Marcos. Unti-unti, nakikita na ng taong bayan yung talagang damay mo o partisipasyon mo dito sa kaya nga kung hindi wag Okay, next po tayo. Okay, mamaya po yung ping bading dito muna tayo. Isa pong halimbawa na kalokohan talaga yung mga naglalabasan ngayon. Sabi niya, medyo nagulat tayo. Sabi ni Erwin Tulfo, tells ex-CIS party mate Eric Yap to face Rimowa cash drop scandal. Yan. Kasi naghatid din daw kay Eric Yap na kapartido niya, kaparty list niya na si Eric Yap. Okay? Si Saldi, grabe ang deliveries ng pera. Pero ang sabi, wala daw kinalaman si Tambi. Ngayon naman, si Eric Yap, grabe rin ang deliveries ng pera, pero yung kaparty mate niya sa ACT-CIS na si Erwin Tulfo, wala ding kinalaman. Nagulat talaga sila sa sinabi nitong si Orly Gutesa. Pero ito, yung nakikita natin, natuta ni Tambi rin. Di ba? Kita nyo na, dikit-dikit. Si Tambi wala daw kinalaman, pero binanggit na. Pero, hindi raw damay si Bongbong Marcos doon. Wala din siyang kinalaman. So yung connection, lahat sila walang kinalaman. Yung people under them, sinabi na may deliveries ng pera, pero sila, walang kinalaman. Talagang niloloko tayo ng mga taon to, no? Di ba? Kaya nga dire-diretso yan, sinasabi ko yan na i-connect natin. Si Erwin, kaya palang ingay-ingay nito, may mga deliveries kay Eric Yap. So ibig mo sabihin, si Eric Yap, na kinabang sa party list ninyo, dyan sa flood control projects, ng limpak-limpak na salapi. Pero ikaw hindi. Ni piso hindi. Hindi mo alam. Hindi ka kasali sa party list. Kahit kasali ka. Hindi ka kasali sa transaction. Wala kang alam. Wala kang pinakinabangang pera. Ang galing, no? Tapos, konektado rin yung kay Ping. Kasi sila yung mga maiingay ngayon eh. Na pinalitan naman ni Tito Soto dahil siya ay naging Senate President. Na ngayon, ang gulo-gulo ng Blue Ribbon Committee. Ang gustong imbestigahan, yung notaryo. Na binanggit si Saldi. Nawala daw kinalaman si Tambi. Na nag-upo ay si BBM. Nakita nyo na yung koneksyon ng anim? Pero lahat sila sinasabing malinis.
Ay, sino may kasalanan? Ako. Kay Sara kayo nag-deliver. Kay Basti. Kay Pulong. Kasalanan to ng DDS. Tingnan mo nila. Mga gago tong mga to. Ginagago nyo taong bayan. Kasi pag ginagago nyo taong bayan, kayo ang gago. Hindi yung taong bayan. Niloloko ninyo eh. So, ang daming nawawalang pera, pero yung mga dililiberan ng pera, walang kinalaman. Kita nyo na ang lawak ng problema ng Pilipinas kasi ang daming nakinabang. I really don't believe na yung kasamahan mo sa party list na ikaw ang nagpanalo dyan, ikaw ang kilala dyan, ikaw ang parating kasama ni Tambi na lumalabas sa media before, ikaw ang hindi nakinabang. Diba? Ang lawak po nito. Ang daming nakinabang eh. Kaya ang daming nagtatanggol. Kasi madungis din sila. Baka dumaan sa kanila, mayari sila. So yariin na nila hanggat maaga yung investigasyon. Mapapansin nyo na madaling mahalata eh. Yung gustong ihinto yung investigasyon, sila yun. Involved yung mga yan. Ingat po tayo. Ito po, tingnan natin next yung tungkol dun sa bading. Ito, tingnan muna natin. Bading daw. Bading daw ito si Ping Lacson. O, pambihira. Kaya pala, medyo sabi ko may pitik-pitik ng mata eh, no? Pansinin ninyo. Tsaka yung katarayan niya, di ba, yung ayaw nasasapawan. Hindi man lahat ng bading ganyan. Yung mga guding mabubuti yun. Yun yung tinatawag ni Sir Jack na yung mabait na bakla, guding. O yung mga bading yung masasama. Hindi naman ako nagsabi niyan. Pakinggan natin Pinanata naman ng senadora si Senador Ping Lacson. Ano naman kaya ang pinag-awayan nilang dalawa? Alamin natin ang ulat mula kay Rafi Tima. Ito si Senador Milgram, no? Dati niya na sinabi ito. Pero medyo napapagdugtong-dugtong na natin yung nangyayari ngayon eh. Ito naman babanggitin niya. Kaya pinapagaling ko ang sarili ko. Pagkatapos nitong bakasyon na ito para sa kampanya, hamunin ko ng suntukan yan. Si Enrile sinasabi niya rito. Ayun Alam nyo, sa akin natingin, dapat talaga ang iboto natin sa Senado, yung mga abogado. Kasi sabit talaga to si Ping Lacson. Yung mga ginagawa niya, tsaka si Tito, maling-mali. Wala sa batas. Tapos ito namang si Erwin, gustong baluktutin ang batas. Sa 2028 election huwag pa natin kalimutan sila Atty. Vic, Jimmy Bondoc. Doon tayo sa may alam sa batas. Yan ang ilagay natin. Dapat yung mambabatas, may alam sa batas. Atty. Vic, si Atty. Torion. Ay, lalo na yan, napakagaling. Kinukonvince natin si Atty. Torion tumakbo. Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez, tsaka si Atty. Jimmy Bondoc. Sama po nyo. Ang tatapang, kung hindi sa stem cell treatment nila, hindi na nga sila makatayo eh. Pangasar talaga to siya. Kasunod ng mga banat. Ito, babanata na si Ping Lacson, si Pinky Lacson pala ang pangalan nito. Yun pala, yung Ping pala, hindi Pinky ang screen name niya. Kay Senate President Juan Ponce Enrile. Kanila, 2 million pesos. Si Senador Panfilo Lacson naman ang nakatikim ng mga batikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Santiago na may ibubulgar siya sa pagbubukas ng susunod na kongreso. Ayan. Binulgar niya. Ito si Ping Lacson. But anyway, hindi ko po alam kung totoong bakla ito bading ito si Ping Lacson. Kayo na lang ang mag-observe. Okay? Pinakita ko lang na sinabi ng kapwa senador niya kasi siyempre pag lagi kayong magkakasama, nakikita mo eh. Di ba? Iba yung nakikita mo lang sa TV, hindi mo naman kilala. Ito, ilala. No? So, anyway, observe nyo lang. Hindi ko naman sinasabing masama ang bakla, kaya lang, baka kasi, nasasapawan ni Marcoleta. Kita nyo, di ba?
ayaw niyang nasasapawan siya ni Marcoleta ng gagalaiti, no? Ayan, kikita pag tumataas-taas yung kilay ng ganyan. Ayun yan, delikado. Ayusin mo yung kilay mo, Kotsoli. Pag pumitik ng ganyan. Kung kailan tapos na ang termino ni Lacson na tinawag niyang Pinky imbis na Ping. Kaya Uy, sasagutin Pinky ko yung si Lacson Pinky pala. Lacson na yan, at hindi lamang iyan, Ulit-ulit, hindi nyo hindi narinig. lamang iyan, sagutin ko yung si Pinky Lacson na yan, at hindi lamang iyan, takalkalin ko isa-isa from A to Z ang lahat ng kasalanan niya. Ano ba mga kasalanan ni Ping? Ako wala akong alam eh. Baka may alam kayo na alam din ni Miriam. Pakilagay nyo dyan sa comment section, ha? Lagay nyo para turuan nyo si Coach Ol. Hindi ko alam kung ano yung mga kasalanang kakalkalin ni Miriam. Illegal ba yun? Kriminal ba yun? Pakilagay nyo dyan sa comment section. Maganda ka dahil meron akong parliamentary immunity, ibulgar ko lahat ng kasalanan mo. Pati ang sexuality mo. Ayun, ako, sexuality na napunta. Maraming kasalanan. Tapos, kasi kung talagang maraming kasalanan si Pinky Lacson, kung maraming kasalanan talaga si Pinky Lacson na illegal na nagawa, ibig sabihin, chances are, totoo yung susunod na statement niya na alon, yung kanyang, pagkababae. Tapos ikaw, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Pag sumagot ka sa akin, demanda kita ng guys. Tinawanan lang ni Lacson banta. Tapos sabi niya, ikaw, hindi ka na mo. Tapos ikaw, pati ang sexuality mo. Ako, yan na. Hindi, dapat sagutin din to ni Ping Lacson. Na marami raw itong kasalanan. So, totoo ba yun, Ping Lacson? Tayo naman nagtatanong lang, kasama mong senador yan, magaling sa investigasyon yan, matalinong abogado. Kasi may connection siya ngayon. Dahil kung ikaw, hindi rin matinong tao at marami kang kasalanan, lalo't kung illegal o kriminal, baka hindi ka tamang maging Blue Ribbon Chairman. So, nagtatanong lang, totoo ba yung sinasabi ni dating Senadora Miriam Santiago na ikaw ay maraming kasalanan, maraming mabubulgar sa'yo at may problema ang sexuality mo? Yun lang naman. Tanong lang naman, ha? Baka kung sumagot ka, di okay lang. Next topic po tayo. Pakinggan natin to. Ito po, tingnan po natin. Itong sinabi ni Kiko Barsaga, Senator Ping Lacson would rather protect the interests of Romualdez over the Filipino people. They will invalidate Orly Gutesa's testimony because it exposes Romualdez corruption. Tanong, nagsisinungaling ba si Kiko Barsaga? Hindi po. Bakit? Di ba yan na nangyayari? Ang sinisira po, ang iniimbestigahan, ang finofokusan ni Ping Lacson, si Gutesa. Gustong sirain yung pagkatao ni Gutesa. Ang binubutasan, ang iniimbestigahan, si Gutesa. Imbis na ang iniimbestigahan niya si Tambi. Kitang-kita mo yung focus, di ba? Hindi natin sinasabi, sige, lagi nating binabanggit dito sa ating vlog na an accused is considered innocent until proven guilty. Okay? So, hindi pa naman guilty. So, hindi ibig sabihin, mag-aabogado ka ni Tambi dyan. Blue Ribbon Chairman ka. So, dapat, imbestigahan mo yung sinasabing may anomalya sa flood control projects. Hindi imbestigahan si Orly. Kasi hindi ka abogado ni Tambi. Baka tuta, pero hindi ka abogado ni Tambi. As chairman ng Blue Ribbon, doon dapat ang pinupuntahan mo. Dapat naghahanap ka ng ebidensya patungkol sa mga binanggit na pangalan, si Tambi, si Saldi, at ang Malacanang. Kung ayaw mo patawag, imbestigahan mo. Bakit nag-aabogado ka? Bakit si Orly? Walang kasalanan si Orly. Kaya nga
Pagpalagay natin hindi nagsasabi ng totoo si Orly, eh di kaya nga imbestigahan mo. Yung sinabi niya, hindi siya. Imbestigahan mo, totoo bang nag-deliver siya kay Tambi? Oh, di dalawa na imbestigahan mo. Kung hindi totoo, ibig sabihin, peke to si Orly. At kung hindi totoo, di ibig sabihin, chances are, hindi talaga involved si Tambi. As simple as that. Ba't pinahihirapan mo? Ping, Ki. Pinahihirapan mo. Nakafocus ka dun sa Marines na nagsiwalat na itinaya ang buhay. Anong klase ba naman itong mga politiko natin? Na? Tapos magagalit ka sa taong bayan pag tinatawag kayong tuta. Eh, kitang-kita mo naman yung ginagawa nyo eh. Ulitin ko, hindi natin sinasabi na itratong guilty si Tambi. Imbestigahan mo lang. Imbestigahan mo yung sinabi na nag-deliver. In short, yung deliveries ang imbestigahan mo. Hindi yung messenger. Okay, pero gusto ko na rin kayo matanong. Total, nabanggit natin si Pinky Lacson eh. Sabi nga ni dating yung yumaong Miriam Santiago, dating senadora, kayo ba'y naniniwala? O meron ba kayong iba pang alam na balita patungkol dito sa kanyang pagiging bading? Kasi ako hindi ko, nadaanan ko lang yan eh. Nanggagaganong ko sa Facebook, nadaanan ko, pinakita ko sa inyo. So, hingi ako ng tulong sa inyo. Totoo ba yan? Pakilagay dyan sa comment section. At kung meron pa kayo, lagay nyo sa Facebook and pick upin natin. Okay, maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan i-like po itong video na ito and sana patuloy kayo mag-survive kay Coach Oli. Minsan 2 to 4 vlogs po ang ginagawa natin kada araw. Sana masubaybayan nyo pong lahat yun. At higit sa lahat, huwag kakalimutan mag-subscribe. Muli po, maraming salamat. God bless everyone.